Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest survey ng SWS tungkol sa perception ng mga Pilipino itong pagsalubong nila ng New Year of 2025. Every New Year, usually yan, ang mga tao nagkakaroon ng bagong pag-asa. Optimism. Di baling naghirap ako this year. By next year, babawi ako. So, yun po ang mensahe ng New Year. There's new hope. But itong survey ngayon ng SWS, very disturbing. It's a wake-up call for our government kasi dumarami ang bilang ng mga Pilipino na nawawalan ng pag-asa. Dumarami ang mga Pilipino na nagkakaroon ng fear, nagkakaroon ng apprehension sa kanilang kinabukasan. Okay, so unahin muna natin last year. Nag-survey ang SWS. Ano ang pananaw ng Pilipino looking forward for the new year with hope? So, 2023, patapos na. 2024, ano ang paningin ng mga Pilipino last year? Nako, medyo mataas pa. 96% of the respondents last year may pag-asa. So, mataas yun, which is good. Kasi noong 2023, hindi pa nagkakagulo. Wala pang away masyado. So, 96, no problem. Mataas ang level of hope ng mga Pilipino last year. Ngayon, ito na yung wake-up call. Sa survey ng SWS conducted December 12 to December 18, 90% na lang ang nagsabi sa mga respondents na they are looking with hope for the new year. Nag-decrease po ng 6%. That's very significant. And according to SWS, dahil every year, ganito yung tanong nila, itong 90% na respondents na nagsabing they're looking forward with hope, this is the lowest level of hope since 2008 to 2009. Noong 2008 going to 2009, ang mga Pilipino nagsabi na they're looking forward to New Year with hope is only 89%. Mababa. So mamaya, siya sa atin na, bakit mababa ang level of hope noong 2008 to 2009? Ngayon, bumabalik yung level of hope na yun, mababa. Okay, another tanong ng SWS is, entering the new year with fear, apprehension. Last year, maganda pa ang takbo ng gobyerno natin. Only 3% sa mga respondents nagsabi na may takot sila sa hinaharap. So, medyo mababa, okay lang yun. But this year, okay, this 2024 going to 2025, 10% na po ang nagsabi sa mga respondents na natatakot sila as they enter the new year. And this is the highest level of fear since 2008 going 2009. By that time is 11% ang mga respondents nagsabi na may takot sila sa buhay. Okay, so ano bang nangyari noong 2008 going 2011? Bakit mababa yung level of hope, mataas yung level of fear? Nagkaroon po ng global food crisis or global financial crisis nung panahong iyon. Kaya, ayun, understandable na
nawawalan ng pag-asa ang mga Pilipino o kaya nandun yung takot. Nung pandemic, global crisis din yun. Ang tanong, bakit ang mga Pilipino, panahon ng pandemic, panahon ni PRRD, hindi ganito kababa yung level of hope, hindi ganito kataas yung level of fear? Because of leadership. Para bang barko, ang ating bansa, barko, ang lakas ng bagyo, kailang marunong yung kapitan ng barko. Kaya ang mga pasahero, hindi masyadong natataranta kasi nandun si Tatay Captain Digong. Siya ang nagmamaniobra sa barko ng Pilipinas. Hindi nakaabot ng ganitong pagkawalan ng pag-asa or pagkaroon ng matinding takot sa kinabukasan dahil magaling ang leader natin nung pandemic. Ngayon, walang global food crisis, walang global financial crisis, walang pandemic. Bakit nagkakaroon tayo ng ganito na mababa ang level of hope, mataas ang level of fear pagsalubong sa New Year? To me, it's because of leadership. Tingnan nyo anong nangyayari ngayon sa budget natin na pipirmahan na daw ngayong December 30. Anong tawag? The most corrupt budget. So meron tayo ngayon is governance crisis, corruption crisis, leadership crisis. Meron tayo ngayon. So let's pray na sana malampasan natin ito. Kasi pahirap na pahirap ang buhay. Okay, speaking of mahirap, again, I will share to you yung mga tinutulungan natin. Nagpa-survey ako sa bundok. Mga bahay nila, kawawang-kawawa. Nagkakaroon sila ng level of hope. Bakit? Makakatanggap sila ng yero, makakatanggap sila ng pako, makapagpatayo na sila ng bagong bahay. Okay? So, salamat sa inyong panunood sa ating channel. Lalo na yung hindi nag-skip ng ads. Salamat sa mga nag-share sa aking videos. Yung kaibigan kong retired general, sir, hindi ko na lang banggitin ang pangalan mo. Sabi ng kaibigan kong retired general, sabi niya, Johnny, nakakaawa pala ang mga IP dyan sa Bukidnon, yung tinutulungan mo. Sige, i-share ko na lang ang iyong mga videos sa mga friends ko para dadami ang views mo para mas marami kang matulungan. Salamat, sir. And salamat sa aking mga researcher. Eudora, si Chris Torres, yung bishop ng mga evangelical churches sa Caraga Region, nagpapadala sila sa akin ng si Meli, nagpapadala sila sa akin ng articles, kaya ito nakakagawa ako ng reaction vlog na ganito. So, tingnan nyo itong video na ito at salamat kasama ka sa pagtulong ng pamilyang ito para magkaroon ng bagong bahay. Muna ni nga balay, nga ikatulong nga balay, nga among tanawon ay ang tao nga galingkod, katanaw na ganin niyang bulsot, may buntag. Oh, tanaw na mo inyong balay. Muna ni siya? Oh, banana. Muna ni ang buslot naman kayo. Oh. Makita gyud sa gawas pa lang buslot na gyud siya. Masulod mi ha. Sarap nang masulod. Oh, tanaw na mo diri sulod. Buslot na gyud kayo. Oh. Daw biasa man mo masilong ani pag magulan. Mangitag walay ulanan. Makita mo kuan. Ano yung sala? Lagi ba? Pati yung kusina, muna ni inyong atop. Kani, gusto lagi apon. Lagi ba? Nalaka diri ba? Diri gyapon. Grabe naman kabuslot lagi. Dabe, kung maglungag mo, asa man mo mag luto. Mga buslot naman kayo. Magulat mo ulan aw mo ulan. Magulat mo, munong ang ulan. Ay, muna ni siya ba? Ay, sige.
Dirita sa kuan ninyo. Pila man mo gapuyo sa ining inyo nga balay? Unom. Unom. Pila inyong anak? Upat. Upat inyong anak. Unom mo tanan. Ay. Dayon, unsa inyong ikasulti nga naami karon nga gilantaw na inyong balay? Maulaw, unsa ba magpasalamat, unsa man inyong maistorya? Ay mapasalamat sa pag-ampo sa Ginoo nga naay mo abot nga Oo. mutabang. Oo, sige, sige. Magampog yun ta sa Ginoo nga dunay motabang nga mapanalanginan pud mo kay luoy gud kayo. Padayon lang mo sa pagampo. Mm. Pati mo ni ang kinatibuk-an sa ilang balay nga makita. Ano ni? Ang ilang atok gikuan lang gyapon og si babaw. Di lang kasi na kuan kayo man. Tabunan ra daig pal. Nagisi na gani day ang hero nila. Ilang mga atok makita raman.